mga bata, Easter egg hunting ang inatupag. Bisikleta naman ang napiling trip ng mga matatanda sa San Francisco sa linggo ng pagkabuhay. Pero bulinggit lang ang kanilang mga bike. Kaya naman, hindi na iwasang magkabanggaan at magkabuhol-buhol ang traffic. Hindi naman magkandamayaw sa pagharurot ang lalaking ito sa Houston na hinabol ng mga pulis dahil sa umunay pangangarnap. Nang makalayo, kahit umaandar pa, tumalo na ito palabas ng kotse at saka kumaripas sa takbo. Pero kahit ano pang bilis niya, huli pa rin ang naturang lalaki. Sa California ulit, sunod naman ang naging problema. Ang nagdulot niyan, isa ring pasaway sa kalsada. Libo-libong litro ng gasolina ang bitbit ng truck na ito na minaneho ng laseng. Ang resulta, mala-impyernong eksena. Hindi naman abo kundi mga balahibo ang nagliparan sa Amerika, Roma, Germany. International Pillow Fight Day kasi noong Sabado. At ayan, naghampasan sila gamit ang unan. Wala namang pikunan, katuwaan lang. Oras ng rondahin natin ang mga balita. Metro Action ngayon na. Ito ang malalapit na eksena sa Metro Action. Batang na pagkamalang magnanakaw, inihagis sa Manila Bay ng tindero. Lalaking umawat patay matapos saksakin na sospek. Gobyerno, bigo sa zero casualty na target sa paggunita ng Holy Week. 17 tao patay nung long weekend. Karamihan sa mga biktima nalunod. Pasko na pagkabuhay, pinagdiwang ng mga Katoliko. Mga deboto, nagsagawa ng tradisyonal at makabagong salubong. Ang mga chikiting, nag-enjoy naman sa egg hunting. Pagtaboy ng gwardya sa isang lalaking walang t-shirt pero taimtim daw na nagdarasal sa isang simbahan sa Davao, nakuna ng litrato. Larawan, umani na magkahalong reaksyon mula sa netizens. At daang-daang war veterans, ginunita ang araw ng kagitingan sa Bataan. Mga veteranong lolo, umapila ng dagdag pensyon. Muli na namang pinatunayan ang kasabihang magbiro ka na sa lasing, huwag lang sa bagong gising. Nang maagrabyado kasi ng mga bata ang isang natutulog na tindero at ang kanyang paninda, ang isang paslit, tinapon niya sa Manila Bay. Ang dalawa pa at ang pedicab driver na umaawat lamang, sinaksak pa niya. Yan ang Metro Action Report ni Michelle Mediana. Puro gasgas at galos ang katawan ng batang si Ryan. Itinapon kasi siya sa Manila Bay noong Sabado ng madaling araw ng tinderong si Hill Custodio. Bigla niya po akong pinagkama ng magnanakaw. Nasa ospital din ang dalawa niyang kaibigan na sina Rodelyn Fernandez at Mary Jane Remulyo matapos saksakin ni Custodio. Pero pinakamasaklap ang sinapit ng 36 anyos na si Jake Bandera na namatay sa saksak sa tagiliran. Sa investigasyon ng Manila Police, natutulog ang sospek sa may Baywalk. Una niya ang kanyang panindang school supplies. Nalimpungatan siya matapos masagi ni Ryan ang kanyang mga paninda. Tsaka nagwala sa pag-aakalang ninanakawan na siya. Hinabol niya si Ryan, sinakal, tsaka hinagi sa Manila Bay. Nang umaakyat ang bata pabalik sa Pampang, pinagbabato pa niya ito. Pagkatapos, kumuha ito ng kutsilyo tsaka sinaksak ang dalawang kaibigan ni Ryan. Nang umawat ang pedicab driver na si Bandera, siya naman ang binalingan ng saksak. Kung anong dahas ng eksenang iyan, siya namang ikinaamo ni Custodio ngayon. Nawalan lang ako ng control sa pag-iisip. So, humihingi ako tawad sa lahat ng yung mga taong nagrabyado ko. Naharap siya sa patong-patong na kaso ng murder, frustrated murder at serious physical injuries. Michelle Mediana, News 5. Kasiyahan sa outing dahil sa Semana Santa, nauwi lamang po sa kalungkutan. Matapos malunod ang isang grade 4 student sa isang resort sa Talisay. Tinangay naman ang alo ng college student na si Giovanni Ho sa barangay Suba, Poblasyon. Hanggang ngayon, hindi pa rin po nakikita ang kanyang mga labi. Bukod sa kanila, patay rin ang isang turista matapos sumabak sa paligsahan na tumaan sa Puerto Galera. Bumigay umano ang kanyang pancreas dahil sa sobrang paglagok ng alak. Pinagpapaliwanag naman ang mga organizer dahil wala pala silang permit. Sa kabuuan, 17 po ang patay noong Holy Week.
karamihan dahil sa pagkalunod. 62 naman ang nasaktan sa iba't ibang aksidente. Naging makulay naman po ang selebrasyon ng Pasko ng Pagkabuhay kahapon dito po sa Pilipinas at pati na sa ibang bansa. Yan ang Metro Action Report ni Faith Tobias. Naging hudyat ng Pasko ng Pagkabuhay ang pag-iilaw ng mga kandila sa Baclaran Church. Ang apoy raw ang simbolo ng muling pagkabuhay ni Jesus matapos siyang pahirapan at ipako sa krus. Sinundan ito ng mga prosesyon ng salubong na naglalarawan ng muling pagkikita ni Maria at anak niyang si Jesus na nabuhay muli. Sa aktingan naman idinaan ng mga taga Minglanilla sa Cebu ang kanilang salubong. Sinimulan ito sa away ng mga kampo ng kadiliman at ng mga anghel na pinangungunahan ni San Miguel Arcangel. Libo-libong Katoliko naman ang dumalo sa Easter Sunday Mass sa Vatican na pinangunahan ni Pope Benedict XVI. Ang Easter message ng Santo Papa ay ang pagpili sa liwanag laban sa dilim. Nagbabala rin siya sa masamang idinudulot ng teknolohiya at ang pagkahumaling ng mga tao sa material na bagay. Siyempre, hindi nawawala ang egg hunting tuwing Easter Sunday. Sa Pasay, nasa 1,000 mga plastic na itlog ang pinagkaguluhan ng mga chikiting kapalit ng laruan at candy. Sa Eastwood, pagandahan naman sa pagpipinta ng mga higanteng itlog ang mga bagets. At sa Cubao, Disney characters ang bida sa kanilang Easter egg race. Pero sa Ilocos, hindi hinahunting ang mga itlog kundi pinagboxing. Pinag-uuntog lang ang mga itlog ng native na manok at ang unang mag-crack, talo. Faith Tobias, News 5. Susunod, lalaking walang t-shirt na nagdarasal sa loob ng simbahan sa Davao, huli sa kamera na tinataboy ng gwardya. Larawan umani ng batikos sa internet. At mga veteranong sundalo ng World War II, may panawagan kay Pangulong Noynoy.